Nako, pikon na pikon ha. Ito hong si PCO, Undersecretary Claire Castro, dahil sa yung sa naging pahayag ni BP Sara Duterte na nako baka magkamag-anak daw itong si Congresswoman Franz Castro at Attorney Claire Castro. Kasi pareho apelido eh. At siyempre, alam naman natin na dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ay isa po sa pangunahing kritiko o bumabatikos kay BP Sara ay itong si Franz Castro. At samantala sa Malacanang, ang madalas na umaatake naman ay itong si Attorney Claire Castro. Pero siguro maganda pag-usapan natin at panoorin nyo muna kung saan nagsimula itong isyong ito, kung bakit napikon at halos magmura ng gagalaiti ito pong si Yusek Claire Castro. Ito, panoorin nyo muna si BP Sara Duterte. Ma'am, nabanggit ni Yusek Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take nyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Baka galing lang sila sa isang puno. Ma'am, nabanggit Ayun no, binabagit ito ni BP Sara na siguro pinsan niya magkamag-anak at baka galing sila sa isang puno. So ayun no, may siguro, may baka. At kita nyo naman na nakangiti si BP Sara Duterte na kung saan talagang may halong pang-aasar. Kasi ikinumpara ni BP Sara si Attorney Claire Castro dito po kay Franz Castro. So siyempre nainis at napipikon siguro kung kanino kaya ikukumpara, siguro sa napakaganda o ano man, no? At mas sikat na personalidad baka matutuwa si Yusek Claire Castro Pero ito, balikan natin yung isyong ito. Kasi alam nyo, kapag ikaw ay nasa communication, dapat marunong kang bumasa sa tao. Yan ba ay nagbibiro? Kasi alam ba, kung ako matagal na rin ako nasa media at broadcaster, isang basa ko lang kay BP Sara ay nagbibiro at nangaasar. Kasi kung akong nasa kalagayan ni Claire Castro, itatanong sa akin ng media, ay wala, wag natin pasyanin yun, nangaasar lang yun. 'Di ba si BP Sara na kamag-anak ko si Castro, pero hindi ho at marunong bumasa ng sitwasyon. Ito hong si Yusek Claire Castro. Panoorin niyo ito. Nanggagalaiti yung kanyang pahayag. Ito, panoorin Unang salita pa lang, sa sinabi pa lang ni Vice Presidente, fake news na siya. Hindi ko po wala po akong relasyon kay Congresswoman Franz Castro. So, kung siya mismo nagpapalabas nito, galing sa bibig ng isang Vice Presidente, ang maling impormasyon na ako ay pinsan ni Congresswoman Franz Castro, hindi ba nakakaalarma yon? Dahil Vice Presidente nagsasabi ng fake news. So would you label her as fake news peddler? Katulad po ng description din kay former presidential spokesperson Harry Roque. With that statement that she made, na ako ay cousin at magkadugo kami. Unang-una, nasa ng pruweba niya magpinsan kami. Ako na nagsasabi, wala kaming relasyon ni Congresswoman Franz Castro. Pareho lang po kami ng spelling ng apelido. Okay. Pangalawa, ano ba ang nasasabi sa kanya? Halimbawa lang po, sinabi po niya walang matino na nasasabi si Congresswoman Franz Castro. Tama po ba yun? Yes, ma'am. Walang matino o maayos na lumalabas doon sa bibig ng babaeng ito. The way she described sa babaeng ito, being the Vice President, sana hindi ganon. Pero siguro kung siya man po ay nababatikos, kung siya man po ay nababatikos at ibinibigay po sa kanya ang mga issues na dapat niya sanang masagot. Kasi po, sa aking pagkakaalam, sa una palang hearing, sa budget hearing po ng OVP, si Congresswoman Franz Castro na yung unang gustong mag-take up ng 125 million na confidential funds.
Pero pinatayan po siya ng mic noon at kung di ako nagkakamali. So, may pagkakamali po ba sa gustong patunayan noon or gustong tanungin ni Congresswoman Franz Castro? Nasa news naman po yan. Yung tungkol sa 125 million na confidential funds. Siguro nasasaktan lang marahil ang Vice Presidente dahil nagre-reflect ng salita pa lang, sa sinabi pa lang. Okay, so yan po, no, ang nanggagalaiti na napakataas, ang bilis. Ang boses talaga niya, no, ni Yusek Claire Castro. Masakit sa tenga, pero kailangan natin pakinggan. At para po sa, siyempre, meron ho tayong mapag-usapan na maganda. So, yun ho, bilang nasa komunikasyon, kaya pala kung hindi ka marunong bumasa ng sitwasyon, magkakaloko-loko ang komunikasyon. Kaya pala bagsak ho yung rating ni Pangulong Marcos Jr., 25%, lagapak, dapa. Yung sa communications ng department ng Malacanang, biro nyo, alam mo namang pag gano'n, nagmibiro yung mga kababayan. Hindi po ba? Ewan ko lang. Pero sabi ho ni BP Sara, meron siyang paliwanag. Kasi katulad ho nung umattend ho siya sa isang rally dyan po sa Manila, sa kay dating Mayor Isko Moreno, kandidatong alkalde. At ang sinasabi niya, di ba, nag-speech ho siya, siguro baka napanood niyo na ho, pinatanggal niya ho yung seal ng Office of the Vice President. Tapos nagbiro siya na, hindi, ang ilagay natin niya yun sa Office of the President. So nagtawanan yung mga tao at parang natatanong mo siya, yan ba'y konfirmasyon na talagang tatakbo ka na presidente? At so, di ba, talagang pamisa-misan or kadalasan, yung mga nagsasalita, kinakailangan meron kang mga adlib na kukunin mo yung atensyon na mga nanonood sa'yo. Ganun ho talaga Yun po yung magaling, no? Yung magaling na nagsasalita sa entablado. Yung kailangan makuha mo yung yung atensyon ng lahat. At kasi minsan, bawa, nainip na or baka nagsiselfone o mag-a-adlib ka. Kababayan, para matuwa yung mga tao. Ito, panoorin nyo mga kababayan. Kasi sabi ho ni BP Sara, ngayon madalas naman siya lumabas at nagpapa-interview. Dapat yung mga tao, o siguro, Yusek Claire Castro, alam mo kung kailan siya nagbibiro o hindi. Ito, panoorin ho natin, ha? So, dapat merong mag-distinguish tayo kung ano yung joke at ano yung hindi joke dahil medyo matagal na rin tayo magkasama lahat. Matagal na rin ako nakikita ng sambayanan sa national stage. Naiintindihan na nila kung ano yung joke at hindi. BP proposition. Okay, so yun ho, no? Ang sabi po ni BP Sara, dapat siguro maintindihan nyo kung ano ang joke o hindi. Yusek Claire Castro, yun no, maliwanag ko. At wag mong siseryosohin kapag may mga ganyang binabanggit. Ito pong si BP Sara. At sa pangkalahatan, kayo ho, yung ating mga viewers, yung mga taga-subaybay dito po sa ating YouTube channel, ay ano ho ba ang basa nyo? Kanina, pinakita ko ho yung video ni BP Sara na natanong siya sa fake news tapos siningit niya ho itong si Congresswoman Franz Castro na isa po sa mga kritiko niya dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Tapos sa Malacanang itong si Jose Castro na kasi parehong Castro so dahil sa inis para mang-asar sinabi magkamag-anak ang mga yan o isa ang puno kasi parehong bumabatikos pero hindi po yun naintindihan. Hindi po yun nabasa ni Yusek Castro na, hindi, nagbibiro lang yan si BP. Hindi ko papatulan yan. Dapat mga ganun hindi ko talagang pinatulan at nilinaw na may pruweba ka ba, BP? May ebidensya ka ba na kamag-anak ko o kadugo iyang si Franz Castro? Humihingi na ng ebidensya, Diyos ko po. Biro lang nga ho yun, pinatulan. Talagang, ewan ko lang kaya pala nagkakabuhol-buhol din yung mensahe kasi importante yung messaging sa Malacanang. Yung message sa publiko na dapat maliwanag at maipakita mo kung ano yung ginagawa ng Pangulo. Pero sa ganito, yung nasa komunikasyon dapat marunong hong bumasa ng sitwasyon. Pati sa tao. Alam mo dapat, ito, nagbibiro lang ito. Nako, wag natin patulan.
Kung seryoso ito, di sagutin din natin ng seryoso. Ganun ho yun. O kayo ho, ano sa tingin nyo? Nagbibiro lang ba ho si VP Sara o hindi? Tapos biglang pinatulan ni Yusek Castro. Di ba? Hindi rin sila magkamag-anak ha. Parehas lang spelling ng aming apelido. Sige, kayo na ho, bahala. Mga kababayan, no? At basta't siguro sa mga pagsubaybay ho natin dito po sa ating YouTube channel, talagang ako nagbibigay ho ko ng ng sapat na impormasyon at lahat to hindi yung nakakilin lang sa isa. So binigyan natin yung pahayag ni Yusek Castro, pero yung reaksyon sa dito kay VP Sara, kayo na ho humusga. Kasi ako pananaw ko nagbibiro lang ho ang si VP Sara kasi maliwanag, inasar niya itong si Franz Castro, inasar niya rin si Attorney Claire Castro na parehong Castro, 'di ba? Kaso sineryoso ho nitong tagapagsalita ng Malacanang. Okay, sa mga bago lang ho dito po sa ating channel, subscribe na po, share, tapos i-like para kayo po'y laging updated dito po sa ating mga diskusyon, pahayag, paliwanag sa mga issue na pinag-uusapan natin at siyempre patuloy tayong sumusubaybay sa mga kaganapan sa kaso po ni dating Pangulong Duterte, dito po kay VP Sara at sa iba pang mga politiko at mga opisyal ng gobyerno na nasa ating bansa. Okay, maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.